Attorney John Rex Laudianco ang tagapagsalita ng Commission on Elections. Magandang umaga po, Attorney John. Magandang umaga po, Ma'am Angel, at sa lahat po ng taga-subaybay ng ating programa dito sa DCXL at magandang hapon po. Opo, Attorney, ay pwede pa daw po magsumite ng kanyang kandidatura itong si ex-Congressman Kiko Barsaga kung sakasakali nga po na magkakaroon ng special election para punan yung kanyang nabakanting pwesto. Pwede po bang pakipaliwanag ito sa ating mga tagapakinig, Attorney? Ay opo, dahil kung matatandaan niyo po ang naging desisyon po ng ating House of Representatives ay simpleng expulsion mula sa role ng mga miyembro ng komposisyon ng 20th Congress sa ngayon po. Wala naman po dun sa naturang desisyon yung tinatawag na disqualification. At kung titignan niyo rin po ayon sa umiiral na batas at sa mga patakaran, kailangan po yung disqualification isang kaso po yan kung saan ikaw ay magkatanggalan lamang ng karapatan tumakbo kung makukundik ka dun sa isang kaso na ang kaparusahan talaga ay disqualification. So hindi po ito kasama dun sa simpleng expulsion mula po sa role ng mga miyembro ng House of Representatives. Pero hanggat wala pa pong kapalit, ay sino muna ang mangangalaga sa kanyang distrito, Attorney? Inaasahan po natin na sa pamamagitan po ng pamunuan ng ating House of Representatives ay magtatalaga pansamantala ng tinatawag po nating caretaker. Naging ganyan naman po ang panuntunan ng ating House of Representatives. At gaya na rin po ng nabanggit ni Chairman Garcia, talaga pong sa loob ng 60 days at hindi lalampas ng 90 days mula po nagkaroon ng permanent vacancy sa House of Representatives ay kinakailangang magsagawa ang COMELEC ng special elections bunsod ng pagtupad natin sa Republic Act 7166 kaugnay na rin po dun sa desisyon ng Supreme Court dun sa Hagedorn versus House of Representatives in the Commission on Elections noong 2025. Malinaw po kasi dyan na kapag nagkaroon na ng permanent vacancy, hindi na po kinakailangang maghintay pa ng resolusyon o call o panawagan na opisyal ang House of Representatives para lang magsagawa ng special elections. Once nagkaroon ng bakante po, yung permanent vacancy, sabi po ng batas, ay kailangang magsagawa ang COMELEC ng special elections. Pero so far, nasa Kongreso po ang bola. Wala na po. Actually, nasa COMELEC po. Meron namang pong problema po ang COMELEC. Dahil po dun sa desisyon ng Hagedorn versus House of Representatives, doon sa Republic Act 7166, tinanggal na po yung dating nakalagay doon sa Republic Act 6645 na kailangan maghintay ang COMELEC ng panawagan. Doon una, magkaroon ng declaration ng vacancy. Pangalawa, magkaroon ng panawagan o kaya notice o kaya resolution na inuutusan ng COMELEC na magsagawa ng halalan. Nung naisabatas po yung Republic Act 7166, particularly dun sa Section 4 po na yan, nawala po lahat ng kondisyon na yon. Malinaw po dun sinasabi na pag nagkaroon ng permanent vacancy, una, yan ang unang kondisyon, permanent vacancy. Ikalawa, dapat po yung terminong naiwan ay lampas pa ng 1 taon. At dahil kung lalampas pa ng 1 taon, kailangang magsagawa o COMELEC na po ang inutusan. Wala na pong ibang ahensya kundi COMELEC na po ang inutusan na magsagawa ng halalan sa loob ng 60 days mula po nung nangyaring vacancy at hindi lalampas ng 90 days. Sabi nga po ni Chairman Garcia, kung titignan po natin yan, talagang papatak po yung pagitan ng 60 to 90 days po na yan itong Agosto. At tinitinaaral na po namin kung maisasagawa po ito sa pagitan ng August 22 o kaya August 27 ay tinataon po namin na Sabado. Una, para po mas marami po ang makalahok sa halalan. Pangalawa, dahil ginagamit po natin yung mga elementary schools, hindi po namin alam kung may pasok, kung may opisina pa, pero ang importante pag Sabado po, libre po yung ating mga elementary schools. Pero kaya pa ba sakasakali magdaos po ng special elections ang COMELEC, Attorney? Kaya naman po. Ang problema lang po ng COMELEC at hindi naman po ito nilihim ni Chairman Garcia ay yung problema po sa pondo. Kung matatandaan nyo po, para sa taong ito, ang binigay lang pong pondo sa COMELEC para sa special elections, referenda, initiatives at iba pa ay 11 million. Nakagastos na po kami ng halos 100 milyon nung nagsagawa po kami ng special elections sa district po, ng Antipolo. Pagkamatay po ni Congressman Acop, wala na po kami pagkukunan ng budget ngayon. Kaya nga po sana kami mananawagan, baka po kami dumulog sa ating Kongreso para sa pagpupondo nito. At kung hindi man po, talagang hahanapan po ng paraan ng COMELEC na magkaroon ng pondo ito. Magkano po ba ang kinakailangang pondo para po sa pagdaraos ng special elections, Attorney?
Naku, napakalaki po kasi ng ating distrito po ng Dasmariñas. Nasa 400, halos 440,000 po ang ating botante dyan. Kaya sa unang pagtataya, lumalabas po, baka gumastos po ng halos 200 million ang COMELEC dito. Dahil kung matatandaan niyo po, yun nga pong sa Antipolo City na 250,000 plus yung botante, gumastos kami ng 100 million. Kaya po inaasahan namin dito para matapos sa loob ng isang araw ang halalan, kailangan po magkaroon kami ng pondo ng at least mga 200 million po. Okay, pero kung sakasakali po na merong po maghahain ng pagtutol sa kandidatura neto si Barsaga, sakali po na tumakbo muli siya, ano po magiging proseso, attorney? Tatlong klase po kasi ang pwedeng hiahain pagkatapos po ng filing ng Certificates of Candidacy. Una, yung pong tinatawag natin na cancellation or denial of due course ng Certificate of Candidacy na ang tangi pong grounds nito ay material misrepresentation sa Certificate of Candidacy. Marami po kasing statements dyan under oath at requirements na kaya kung meron kang hindi sasabihin na tama doon at sinumpaan mo ito, maaring ipakancel ang COC mo. Ikalawa, yung tinatawag po nating petition for disqualification na kung meron mang pong hatol na sa'yo, whether yan ay court, sa ibang tribunal, na talaga ang kaparusahan po ay meron tinatawag na disqualification from public office, yan naman po yung grounds po yan. At yung nuisance candidate, syempre yung gagawin pong mockery o yung halalan o lilituhin. So ganyan po, tatlong klase lagi ang maaring maihain po sa sino mang kandidato po sa magsahain ng Certificate of Candidacy. Sa kaso po ni ex-Congressman Barsaga, higit 1 taon pa po yung kanyang termino. Tama po, dahil kung matatandaan po natin, ang pagtatapos ng termino po ng nakaupoong mga miyembro ng House of Representatives ay noon ng June 30, 2028. Kaya po talagang mahigit 1 taon pa at ito po'y pumasok doon sa sinasabi ng batas na kailangan talaga magkaroon ng special elections. Alright, dito naman po tayo sa BSKE, attorney, kasi meron pong kumakalat na balita na postpone daw po ulit ang BSKE sa November 2. Naku, Ma'am Angel, malinaw po ang Republic Act 12232. Ito ay lumabas sa ating Kongreso, nalagdaan ng ating Pangulo. Batas mismo ang nagsasabi sa November 2, 2026 ang ating barangay at sangguniang kabataan elections. Kaya po ito pang kasong ito ay umakyat sa batas na ito ay naiakyat sa Supreme Court at nahatulan po ito ng ating kataas-taasang hukuman dun sa Makalintal versus the Executive Secretary at malinaw po ang desisyon ng Supreme Court. Walang balakid sa batas natin na Republic Act 12232 na nagtatakda nga noong November 2 ang ating BSKE at dahil dyan tuloy po ang paghahanda ng COMELEC. Wala po kaming nakikita sa ngayon na dahilan para po magkaroon postponement. In fact, sinasabi nga po namin, dun sa 71 million ballots na gagamitin natin para sa barangay, 69 million po ay naimprenta na. Yung sa 25 million ballots sa SK, 23 million ballots po ay naimprenta na. At kasunod na po ang pagsasagawa ng aming iba pa, mga ating accountable forms, election returns, na imprenta na po ng lahat yan ng COMELEC. So kung makikita nyo po, napakataas na po ng antas ng aming paghahanda. Parang almost 100% na po, Attorney John Rex, yung paghahanda ng COMELEC para po sa nalalapit na BSKE sa November 2. Tama po, ang makikita nyo na lang po na paghahanda namin. Una, yung pag-procure po ng mga gagamitin na maaring perishable, katulad ng mga ballpens, katulad po ng mga thumbprint takers, medyo huli po namin pinoprocurean. Ang kasunod na po niyan, yung tinatawag po natin na training ng ating mga electoral boards. And last na po talaga, yung ating deployment. Yung deployment po, isasagawa po namin yan sa buwan ng Oktubre. So makikita nyo po, walang puwang, tuloy-tuloy po ang aming paghahanda. Actually, kasabay po ito ng aming tuloy-tuloy din paghahanda para sa September 14 BARM parliamentary elections. Opo, at nabanggit mo na yung BARM election. Kamusta na po ang ginagawa natin paghahanda, Attorney John? Ay opo, dahil natapos na po yung filing ng COC nila, nakalatag na rin po yung mga kandidato, na-disenyo na po yung ating balota, na-configure na yung sistema na gagamitin sa ating ACM, itinambad na po natin sa ating mga kapatid sa media at stakeholders. Una, yung pag-iimprenta po nung Lunes, simula na nag-imprenta ng mga tinatawag nating test ballots at roadshow ballots dahil po sa buong BARM, ito pong buwan ng July hanggang August, tuloy-tuloy po yung ating voter education, voting experience ipaparanas natin sa ating mga kababayan muli
paano bumoto gamit ang ACM. At nabanggit ko na rin po yung ACM, meron pong 6,500 ACMs, yung automated counting machine na nilaan ng COMELEC para sa BARM elections. 5,212 po ang aktual na gagamitin, yung 1,288 contingency at yung hardware acceptance test po niyan nasimulan na din nung June 1. Asahan niyo po matatapos 'tong mga bagay na nabanggit ko sa loob ng 2 hanggang 3 linggo. Okay, so ito po ay makasaysayan kasi dahil nga po ito yung kumbaga kauna-unahang parliamentary elections diyan po sa BARM. Tama po at ito po yung kumbaga yung rurok ng kanilang pangarap po na magkaroon na talaga ng totoong parlamento na autonomous ayon sa sinasaad ng ating saligang batas. In fact, sabi nga po ng ating mga kapanalig dito sa peace process, ito na po yung culmination ng ang lahat ng naisagawang paggigera noon. Ultimately, ito na yung bunga ng peace process. Kaya po dapat lang maisagawa na, wala nang delay, wala nang maantala, and besides, gaya po nung nabanggit ko sa BSKE, batas din po ito. Republic Act 12317 na ang nagtakda sa September 14 ng halalan dyan sa BARM. Balikan ko po yung BSKE, Attorney John. Meron po kayong update kung ilan na po yung mga nakapagtala kasi 'di ba natapos na yung voter registration. Ilan po sa kabuuan ng nadagdag? Pagtataya lamang po, Ma'am Angel, dahil kung matatandaan nyo po yung aplikante mula po ng April 1 hanggang May 18. Sinimulan din po nung June 1 yung tinatawag na Election Registration Board hearings yan. Inaasahan po namin na sa loob ng 5 hanggang 7 araw ay matatapos ito. Pero may projection na po kami. Talaga pong lumalabas po dito sa ating mga nag-file ng application ay mahigit 4 na milyon po ang tinanggap nating bagong applications mula po nung October 20 hanggang nung May 18. Kaya sa pagsusuma po, ito ang makikita nyo figura by Attorney po John. para sa barangay. Hello, ang botante po natin sa barangay aabot po ng 71 million. Ang botante natin sa SK aabot po sila ng 25 million. Alright, with that, Attorney John Rex, maraming salamat po sa inyong oras at panahon dito po sa aming programa. Mabuhay po kayo. Isang karangalan po, Ma'am Angel, mabuhay at maraming salamat po. DCXL. Pulso ng